sa mga iglesia, kailangan yung nagtuturo, may espiritong pinanahanan ng espiritu ito, na yung taong yun ay lumalakad ayon sa espiritu, hindi sa laman. Ngayon, kapag siya lumalakad ayon sa espiritu, makipaglaban siya sa sanlibutan ito, hindi sa laman at dugo, kundi sa hukbo ng kadiliman. Ephesians chapter 6 verse 12, na ang taglay niyang panalangin, all knees shall bow, heaven, earth, and under the earth. Ngayon, sila'y makipaglaban ngayon sa kordero. Na, na ang sinabi ng Biblia, okay, tingnan natin sa aklat din ng Revelation. 17:14. Basa. Revelation 17:14. 17:14. Pakikipagbaka ang mga ito laban sa kordero, at sila'y dadaigin ng kordero, sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon, at hari ng mga hari, at ang mga kasama niya na mga tinawag at mga pili, at mga tapat ay nananaig din. Pakibasa si Jennifer. Pakibasa sa Revelation chapter 17 verse 14. Kita sa namin. Kahit na. Tingnan mo sa namin. Tandaan mo. Dandan. 14. 17:14. Si Jennifer. Dandan ka. Si Jennifer. Si Jennifer, bago mo, 17-14. lagyan mo na sa namin. Okay lang ba? Sige. Basahin mo ang salita ng Diyos. Nakikipagbaka Hmm. ang ito laban sa kordero, Hmm. sila'y nadaing. Okay. Bago magpatuloy si Sister Jennifer, sino yung korderong tinutukoy? Si Jesus Christ. Amen. Anong sinabi ni Apostol Juan na ang kordero ng Diyos ay nag-aalis ng kasalanan? Uno ng Juan. John chapter 1. Verse. Hmm. John chapter 1 verse 26. Sila'y sinagot. Hindi pa. 19. 1:19. Sige. John 1. 129. 1:29. Ako, 29. 29. Nang kinabukasan. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus Hmm. na lumapit sa kanya Hmm. at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nangalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sino yung kordero, Sister Jennifer? Si Jesus. Amen. Tandaan natin yan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pag yung Word, yung salita, binasa mo, papasok sa buong katawan mo yan. Kaya pinapabasa kita. Ngayon, yung sinagot mo ngayon si Jesus Christ yun. Yung magpapalood sa lahat ng tuhod, langit, lupa, ilalim ng lupa, in the name of Jesus Christ yun. Okay. Yan ang papagaling sa'yo. Okay. Ngayon, balik tayo doon sa talata. May kipagbaka ang 17:14. mga ito laban sa kordero. Sa kordero. Anong ko sa'yo kanina, sino yung kordero?
Jesus Christ. Okay, tuloy mo doon sa chapter 17, verse 14 ng pahayag. Then ano ba yun? 17, 14. Verse 14. Chapter 17, verse 14. Sige lang, di ba din tandaan lang? Ikaw mo madali. Yan. Oh, basahin ko. Chapter 17, verse 14. Sige, sige. At sila'y dadadain. Dadaigin. Cordero. Sapagkat siya'y Panginoon. Hirap at hari ang mga Sama. sama siya. Tapat. Mga tapat at mananaig. Yan. Sa kanyang pag-ahari, Sister Jenny, mga kapatid, ang kasama niya, mga tapat, mga pili. Hindi niya kasama ang hindi tapat. Hindi rin niya kasama ang hindi niya pinili. Sa kanyang pag-ahari. Ngayon, sa kanyang pag-ahari, nanalig ka ba na mapabilang ka doon sa mapili ng Diyos na kasama sa kanyang pag-ahari? Sa kanyang pag-ahari, nanalig ka ba na mapabilang ka doon sa mga tapat na tinawag ng Diyos? Ngayon, sa labanan ngayon, individually, katulad na karamdaman ka dati, nagaling ka ng Panginoon. Dinaig ka ng Panginoon. Nanaig, nagtagumpay ang Panginoon para sa iyo dahil niloob ng Diyos na mapili ka sa lahat ng may sakit, nakalakad ka na yan. Amen. Yan ang labanan sa buhay. Sa English po niyan, war. Gira yan. Ang gira sa buhay natin sa daigdig na ito, kasalukuyan, hinaharap natin mga Christians. Okay? Hindi pagkaraniwang gira to. At yung gira na ito, kinakailangan, ang pakinggan lang nating leader, walang iba, ang Holy Spirit. Amen. At yung Holy Spirit na ito, mananahan sa isang tao, sa isang katawang may kamatayan, ang sabi na yung paliwanag ng Biblia, Romans chapter 8. Okay, balikan mo yung 9 and 10. 9 po. Datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa sa Espiritu. Kung kayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sinumay wala Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Now, if we talk Ephesians chapter 1 verse 10, if we talk dispensation, ang dispensation of the Father, which is the Old Testament, doon po nila ginagawa ang literal tulad nung pag nag-feast of the Lord sila, pagpatay ng mga hayop, kambing, kordero. Yung kordero, ang kaganapan niya walang iba ang ating Panginoon sa Kristo. Yan na. Ngayon, pagdating sa sonship time, ang literal na ating kadapagligtasan ng iba ang ating Panginoon sa Kristo, to save and to redeem, pinatay siya at muling nabuhay, tumupo siya sa kanan ng Ama. Ibig sabihin, yung declaration ng 11, chapter 11, verse 7, binasa ng sister kanina, tinapos na ng ating Panginoon sa Kristo yung labanan na yan. Amen. Sa kanyang pagiging hari ngayon, as a King of King and Lord of Lord, ang kasama niya sa labanan ito, yung tapat at pililang. Yung hindi niya kasama. So, ibig sabihin, we have two kinds of gospel. Gospel of grace and gospel of the kingdom. Sa gospel of grace, maniwala ka lang, sabihin mo na ng bibig mo, saved ka na. Yan ang scripture eh. If we talk gospel of the kingdom, ang implementation po dyan, na makasama siya sa kingship time ni Jesus Christ, spiritually, na ang mga ito ay lumalakad ayon sa Espiritu. So, ibig sabihin, ang church ngayon, sa time natin, Ephesians,
si Kristo ang head of the church, ang church ngayon kinakailangan lumakad siya ayon sa Espiritu, hindi sa lamat. Paano din? Ang church supposedly, they are under the gospel of the kingdom, not only the gospel of grace. Sa makatuwid ng hinulog, nung natalo sila ni Gabriel na binasa kanina, ang upo ni Satanas dito sa lupa, kinontrol nila sa lupa ang sistema ng daigdig, like politics, religion, economics. Yan na po, kinontrol. Kaya nang magising tayo like 1913, above, kung may nabubuhay pa ngayon, sino ba mas matanda sa atin? Mr. Villa, anong parang ka pinanganak? 1951. Meron pang hospital dyan. Mapapansin natin na lahat nagsasabi, ito yung aking kinagisnan. Nanay ko, naabutan ko po eh. Ito ang aming kinagisnan. Ibig sabihin, yun po ang pag-control ng ng Satanas dito sa lupa. Para po tayo ay hindi mananaig sa labanan. But because of our Lord Jesus Christ, by His blood, by His grace, tayo ay nakatanggap ng kaligtasan at katutusan. At tayong mga saved in Christ, tayo ngayon ay papasok sa kanyang kaharian. Ngayon, doon sa kanyang paghari, ang kasama niya yung mga pili at mga tapat lang. Pag napili ka ngayon sa Gospel of the Kingdom, pag isa ka sa mga tapat doon sa Gospel of the Kingdom, kasama ang mga taong ito ni Christ sa labanan ito, na ang sabi doon, magtagumpay ang kordero, magtagumpay din ang mga tapat at mga pinili. Isipin niyo po yan. Kailangan magtagumpay ang mga Christ believers, ang mga servants of the Lord, na wala silang ibang pinakinggan o iba ang banal na Espiritu. Ibig sabihin, dating sa doctrine, walang pinagmulan ngayon na aral kundi aral mula sa banal na Espiritu. Saan galing ang doctrine ni Apostol Pablo? Galing sa banal na Espiritu. Hindi siya pumasok uli sa University ni Gamaliel para mag-review ng mga law and ordinance of God. Kundi mula sa kanyang pinag-aaralan ni Gamaliel bilang professor, nag-aral siya sa Espiritu Santo sa loob ng 3 taon sa bulugat ng Arabia. So, maliwanag bilang si Apostol Pablo ang ama ng Ebanghelyo at guro sa panahon natin. Siya at tayo ay kasama doon na nabilong sa Spirit Dispensation of Time. So, kailangan ng pakinggan natin ang lahat ng churches, pakinggan at sinasabi ng banal na Espiritu. Yung Espiritu, Diyos. Amen. Na John 4:44, hinahanap ng Diyos ang mga tunay na manamba sa Espiritu at katotohanan. So tayo ngayon iligtod sa Diyos, kailangan makinig tayo sa sinasabi ng Espiritu. Na itong mga tao nakikinig sa Espiritu, hindi ito malakad ayon sa laman. Bakit? Sapagkat yung laman yun ay pananaman ng Espiritu. Ang sabi doon sa verse 10, Philippians chapter 2, verse 10. Philippians 2. Amen. Sapagkat tayo sa kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya'y nating Ephesians. So may Nakaran. anong chapter yan? 2:10 po, Ephesians. May hinahanda ang Diyos through Jesus Christ para saan? Para sa mabuting gawa. Gawa, nakaran. Ngayon, Ito, Ephesians. Filipos Filipos chapter pala? 2. Filipos chapter 2. Ay, sabi ka ko parang Filipos chapter 2 verse 10. Philippians. Okay, siningit lang yun. Hallelujah. Ephesians. No problem. Philippians po.
upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit at ng nasa ibabaw ng lupa at ng nasa ilalim ng lupa. Amen. Yun. Upang sa pangalan ni Jesus ay lungod ng tuhod sa Nasa langit, sa lupa, ilalim. at nasa ilalim ng lupa. Ngayon, dito tayo mag-uusap as a Christ believers today in any religious today. Islam, Christian, Buddhist, or any human today, men and women. Kailangan gamitin natin ang aral ng Diyos, ang salita ng Diyos. Dito sa pinag-uusapan natin, lalo na sa mga dumaan sa proseso, baptism, and then sila ay dumaan sa pag-training, salita ng Diyos, sila ay nakarinig na ng mga aral ng Diyos. Ngayon, pag-uusapan natin paano i-cast out ang evil. Okay? Paano natin labanan? Kasi ang pinag-uusapan natin labanan. Amen. Kaya, ipinakita ng banal na kasulatan dito sa ating tayo yung pagsamba, yung pagpupuri, yung paglilingkod ng tao mula pa sa unang panahon hanggang sa panahon kung paano nasistima. Kasi ang daigdig na ito, overcome it na ang ating Savior, just our Lord Jesus Christ. Tayo ngayon kasalukuyan nabubuhay. Ano na ang ating pagsamba ngayon sa Diyos? Paano? Paano? Okay, tingnan muna natin yung Revelation chapter 13 verse 4. At sila'y nangagsisamba sa dragon, sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop, at nangagsisamba sa hayop, na nangagsasabi sino ang kagaya ng hayop, at sinong makababakas sa kanya. Yan ang tanong. Sino ang makababaka sa kanya? Iniliwanag ng scripture kanina sa Revelation chapter 17 verse 4, ang kordero ay mananaigit. Ang kasama niya mananaig, mga tapat at mga pili. Ibig sabihin, ang tapat at mga pili lang, kasama ang kordero, at the same time, he is the head of the church. Siya lang ang makapagwasa sa gawa ni Satanas ng Diablo kung anong doktrina ang pinaiiral sa daigdig na ito. Ngayon, may binanggit ng scripture tungkol po dyan. Okay. Revelation chapter 17 verse 4. Hanggang 5. At nararamtam ang babae ng kulay ubi at ng pula at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at ang mga perlas na nasa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. 5. At ang kanyang noo ay nakasulat ng isang pangalan, Hiwagang Dakilang Babilonya, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Tanong, sabi na scripture kanina ng Biblia, sino ang makadadaig sa kanya? Sa ganong klase na babae na nahihiyasan at kasama na ang pinag-uusapang hiyas na talagang kasama na ang ginto. Masasabi na itong Babylonia na ito, na hiwaga na ito, sabihin, the mystery of Babylon, meron sa kasalukuyang makikilala ng tao anong yung klaseng Babylon na yan sa panahon. Ibig sabihin, ang tanging magkadaig niyan, ang kordero na walang iba ang ating Panginoon Kristo. At kasama sa paghahari niya, yung mga pili at mga pili. Na itong mga tapat at pili
Sila ay lumalakan ayon sa Espiritu at pinakinggan ng sinasabi ng Espiritu. So, ngayon, sabi ng Biblia kanina, na binasa ni Sister, sila ay nagsisamba sa hayop, sa dragon. Ano yung sinamba nila? Tingnan mo na natin. Revelation 13 po. 13:4. Or they worship At sila'y nangagsisamba sa dragon, sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamalaan sa hayop, at nangagsisamba sa hayop, na nagsasabi, sino ang kagaya ng hayop, at sinong makababaka sa kanya. Alay. 5. At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malaking bagay at mga kapusungan, at binigyan siya ng kapamalaan upang magpatuloy ng 40 buwan. Isipin niyo to, 42 buwan. bibigyan sila ng kapamalaan sa kanilang bibig. Sinasabi nila, yung rebulto, hindi naman namin sinasamba yun. Kung sabi na yung scripture, ang panalangin paulit-ulit ay paimbabaw. Hindi, talagang panalangin lang naman namin yan sa Diyos. Binigyan sila ng bibig upang makapagsalita laban sa Diyos. Sige niyo po yan. Hanggang ngayon naniiral yan. Mga professional karamihan yan. Oh. Diba? Oh. Ngayon, pag sinabi natin kinagisnan at nasundan na yun ng ating kinagisnan, ibig sabihin, hindi sila karapat-dapat na makasama ng Panginoon sa paghahari sa loob ng 1,000 taon. Hindi ito mga pili, hindi ito mga tapat na kasama ng Panginoon sa paghahari. So, two kinds of gospel. Gospel of grace, gospel of the kingdom. Sa mga tuwid, ang ipinakita ng Biblia, kung meron tayong kinagisnan, meron tayong kinasanayan sa ating kinagisnan, ito yung time para isurrender natin sa Diyos. Yung ganitong mga kaisipan, habang buhay pa po tayo. Kasi po, kapag pumikit ng mata natin, wala nang another 40 days na prayer and 1 week prayer na para yung kaluluwa at espiritu ay masigo, wala na. Oras na ang tao pumikit ng isang mata, that is your and my final judgment. Or else, kung ikaw ay namuhay ayon sa salita ng Diyos, hindi ka papuntang eternal din, kundi eternal life. At hindi nalulugod ang tao sa Biblia kapag namatay ang isang masamang tao. Hindi pinalugod ang Diyos. Ang tanong, sinong may-ari ng kamatayan? Diyos ba o Diablo? Diablo. Yun. Hebrew chapter 2 verse 14. 2:14. Dahil sa mga ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon din makabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol, yaong may paghahari sa kamatayan sa makatuwid ay ang Diablo. Yeah. Ang hari sa kamatayan, iba ang Diablo. So ayaw ng lahat ng tao na pagharian sila ng kamatayan. At sino man ayaw nito. Ngayon, how can we identify